So, good morning, everyone. May I ask one representative for the prayer? Okay. So, today, before we will start our lesson, I would like to introduce myself. I am Miss Yasha Katrina Tanyahora, your new teacher for the Physical Education and Health. So, may I ask everyone to please be seated for our activity, okay? So, before we will tackle for our discussion for today, I would like to know your opinion or what will you do if you are in this situation? So, situation number 1. There was a girl who got hurt her knees because she ran and slipped around accidentally. So, if you are in her situation, what will you do? Okay, anyone? Yes? It's okay? Very good. So, for situation number 2, what will you do if you get bitten by a dog? Again, what will you do if you get bitten by a dog? So, situation number 2, what will you do if you get bitten by a dog? Again, what will you do if you get bitten by a dog? A stray dog, to be exact. Yes, Miss Mantalongan? Yes, very good. Okay, for situation number 3. While peeling an apple, you accidentally cut yourself. So what will you do? Okay, Mr. Magos? Yes, exactly. Very good. So now we will begin our discussion. So those are the things or the opinions stated are the things you will do. So that is called a first aid. So what is a first aid? So may I ask anyone to volunteer to read? Okay, Mr. Castillo. Okay, thank you, Mr. Castillo. So what the Mr. Castillo question? So what is first aid? So first aid is the essential process of assessing and addressing the needs of someone who is experiencing medical emergencies. So the purpose of first aid is to sustain the life, to prevent suffering, to prevent secondary complication, and to promote speedy recovery. So, what do you mean by that? So, first aid, so, as what we have seen, no? Nga, kanang example, na yung mga diskusya sa tuwa, di ba? Kanang, what? Okay. So, example lang ha. Madagmat pa, o kanang dako kay tagsamat. So, kung sa may buhaton, di ba, itong i-wash our hands. So, ganun kailangan man nato tambalan dahil na itong samad. So, kay aron dili ma-infected or mo worst pa ang situation. So that's why it is important to know about first aid. Let's begin about the do's and don'ts of the first aid. So do's. Before handling the casualty, use mask, gloves, head cover, and apron. So, nanong importante man jud nga mag-use ta og mask, apron, hard hat, or head cover and apron. So, before ta mo handle o kanang, like for example, na yung aksidente sa tungod dato, so, car accident. Before ta, pero, take note lang dito ta nga, at least, ibaw ta o mga basic lang dito, no? Mga skills about sa first aid. So, kailangan tag-gloves. Ganong kailangan man tag-gloves? Kailangan tag-gloves tungod kay aron ma-prevent na itong ma-infected ang wound. So, ibaw man dyan pa nga atong kamot,
is daghang mga germs kay bisag asa man tagunit, di ba? So, ug mo handle tag mga ning-ana nga situation, need you tag gloves. And then head cover, like for example, construction site naguho, so na kanang natumpag. So para ma-safe ato ang head, kay importante man jud niya atong head, kailangan tag head cover, no? Para lang jud ma-prevent nato nga masamad kay nabiya diri atong utok. So o maigo ni daghan na kay complication. That's why important nga ato jud protektahan ato ang head. So first aider can never prescribe medicine and declare death. So as a first aider, no, kanang bisag ning ani ata no natay skills pagka first aider. So before ta ma first aider, need pa sa mo seminar or mga activities or workshops. So ang kanya to is about lang basic knowledge. So at least makaibaw ta. So dili ta ug naa kita ang kinahanglan nga makadto sa situation or sa mga panghitabo, kailangan dili ta pwede nga mo prescribe og medicine bisan pag mo anak sila nga gi high blood unya imo taghaan og kanang para makasamot di so, di ba? Mas worse na noon. So dapat ang unsa ray ko na to basic rad mo ra siya. So next is declare death. So dili po ta maka-declare kay dili man ta kanang expert. So dili ta expert nga mo declare, dili ta doctor nga mo declare sa pasyente nga death na kay wa pa ta kay baw. Sa pag impulso wa ta kay baw, wala nito nga mga impulso igko na to. So dili ta ni declare. So nga to alang is para mo kuan nga mo aid gila no. So unsa ang first aid dapat. So pang paunahang gamot lang jud ato ang ma-apply or ma-help anang tawhana. So the next is the principles of first aid. So this is the 4 C's. So first one is call for help. Second is calmly take charge. Check the scene and cut casualty. And fourth one is they carefully apply first aid. So nganong kailangan jud mo tawag ang first jud is call for help. So after na to nga moadto sa scene, so kita kinahanglan magtawag tag emergencies kay wata kay na critical na di mga critical nga patients nga kailangan, diba? So class ug naa palay madisgrasya sa inyo ha bisan pag minor pa na o major basta kay disgrasya di ta mo tawag og ambulance. So next is calmly take charge. So atong tan-awon dito ug unsa jud unsay nahitabo niya na unsa na siya ug unsa ba itong ikadalit o ikatabang niya. So number 3 is check the scene and the casualty. So ig-ato na to sa kanang nahitabuan adto ta sa scene atong tan-awon ug unsa pa ba o kinsa pa ba ang kailangan sa atuang mga tabang. So what kay ba na mas critical pa atong tan-awon para igabot sa ambulance or sa expert makaibaw na sila o kinsa unahon unsay dapat nilang buhaton kaya ato na magitan-aw ato na magipahibaw o unsa joy na itabo. So the fourth one is carefully apply first aid. So katong mga nahibawan ato nga first aid which is atong itakpod karon mao na ang ato ang mga i-apply. So in case nga mahitabo na sa situation nga anaa nato. Okay? Any questions about the first aid? So wala ra, sabtan ra. Okay, let's proceed. So the next one is the skills of a first aider. So need ang observer, listen, feel, talk, touch, provide, build trust. So why we need to have that skills? So as a first aider, you need to observe. So as unsa akong giingon ganina nga ug kwanta dapat tan-awon jud nato ang scene, di ba? Ug naunsa na ug unsay nahitabo ug unsa na naunsa ang mga casualty or patient. Next is listen. So
after the scene, muduol tago sa ka person, no? Nga na disgrasya. So, you need to listen. Unsa man na itong paminahon. Paminahon na to ang breathing. Kung okay pa ba iyang breathing, normal na ba? So, you need to feel the feel of his heartbeat. Ug okay ra ba? Yang pulse. Ug naara ba? Ug strong ra ba ang pulse or pale na? So, the third one is the fourth one is to talk. Talk. Ug na okay ra ba? Ug makatapi ra ba siya? Ug unsay nahitabo? Ug makakuan ba siya? Makahinubay ba siya? Ug unsay nahitabo niya nga nato siya? Or nung na-distress siya. So, touch. So, as what I have said before, touch. Ug naa ba yung pulse? Ug naa ba ug kanang yung heartbeat na ara ba? Ug kanang iyahang legs ug na impact magali maka-feel pa ba siya? Wala ba yung mga kanang wa ba siya ka-feel og mga numbness or di niya ma-feel iyang parts? So, provide. Unsa man nato i-provide? So, provide dag first aid o unsay kailangan niya. Then, fourth is build trust. So, as a first aider, we need to build trust to our patients or casualty. Anong kailangan mo trust? So, i-build na tong trust nila kay aron sila mismo mo fight o kuan kay o wala sila trust na to, wala ra po di ay kay wala man sila trust, di ba? Useless ra kayo ug trust ang sa katawo ang patient nimo. Dapat ikaw po is kibaw po ka ug unsay mo mga gipambuhat. So that's all for the first. So these are the types of first aid. So unsa may mga types of first aid means. So the first one is nosebleed, second one is choking, third one is burn, fourth one is ang wound, and fifth one is a heart attack. So these five are the common types of first aid. So mo ni sila tumadali o common nga mahitabo sa atong palibot. So we will tackle now about the nosebleed. So unsa man ang nosebleed? So it can occur easily because of the location of the nose and the close to the surface location of blood vessels in the lining of your nose. It makes an easy target for injury and nosebleed. So, mauda ni ang nosebleed. So, nosebleed di ay kay kanang magdugo atong ilong. So, nga nung magdugo man o unsa may mga causes niya o unsa atong buhaton o magdugo atong ilong. So, let's find out. So, I will discuss to you now. So, what are the do's and don'ts of a nosebleed? So, ang do's and don'ts to is sit comfortable upright position and lean forward. Pinch your nose just below the bony nosebleed. So, unsa tong buhaton di ay? So, as what stated in there, so you need to sit comfortable in upright position and forward. So, upright position mag slide o kaning slide ka o lingkod like upright mag-ana slide lang ana then lean forward. So lean forward is like that. So di pod ana kay no kay ang dugo maadto sa ato ang brain no may possible to. So nganong mag-lean ana man nganong mag-ana so ato lang ipa-flow ato ang nosebleed ang dugo sa ato ang ilong kay kana gipagawas na sa atong body. So aron na siya ma-stop is i-pinch na nato dari ma-side. So i-pinch na nato ana hantod dili na magdugo. So di na magdugo ang ilong mo nang dapat i-pistiton rin naton diri dapitan no. Pistiton rin naton diri dapitan para di siya magdugo. So what you will not to do if you are having a nosebleed. So first is do not lean back. Do not blow or rub your nose and do not lift heavy things. So, di ba kasagaran kay mo anak man dahil silang hangad-hangad kay para dili magdugo. So, dili ta pwede mo hangad, no? Kay nganong di man ta pwede mo hangad. As what I have said, kay
basig mo sud ang kuan makakos na siya blood clot sa to ang brain or sa to ang internal. So next is do not blow or rub your nose. So dili lang to kanang isikma sintahay kay ngano di man sikma. Kaya og isipma na to basig ma-irritate ra ang internal sa tong ilong. So mga kuan dira mga vessels or iyahang kuan is ma-irritate tungod kay atong gispugos. Di dapat ni na to pugson ipa-flow ra jud na o unsay mo flow and ato nakikuan. So mo na tumuhaton mo. Then do not lift heavy things. Ngano di man kailangan mo lift heavy things. Because if we will lift heavy things, basig mo worst ra ang situation or mo dugo ra siya maayo no mo basig mo balik siya dugo. So that's why og kuan lang ngali di lang sa tano pahuway lang sa. So what are the common causes of nosebleed? So the first one is nose speaking, colds and sinusitis, blowing your nose with force, high altitude. So nose speaking, so usa po din na so unsa mo nose speaking, so kanang ato permin na to magkwanta sa tong ilong no. So dapat di jud na lang to permihon kay mo pud na basig masamad to ang mga tissues dito sa pusod. So mo na makakos og nosebleed. So the second one is the colds and sinusitis. So mga kanang sinusunta kanang diri maglaga pong diri mo po na common cause or kanang hilanat nya mag nosebleed lang. So ano mag nosebleed mo tagilan na tunta so kay ang init sa tong body may makakos og nosebleed. So third one is blowing your nose with force. So what I have said, dili na to i-achieve maayo no kay para dili ma-irritate atong mga tissues diri sa tungsod. So the fourth one is high altitude. So ang kainit. So what I have said og kainit sa tong body makakos po na. So ang kainit po sa atong palibot makakos po na siya nosebleed. So that's why we need to hanap dili ta magpa init ug maayo kay makakos nag nosebleed. Aside from nosebleed, heart attack. Okay, so now that's all for our nosebleed. So our next topic is about choke. So unsa man choke kanang na bilaunan or natukan. So kanang importante pud makaibaw ta og unsa atong buhaton o naay matukan. So the first one is unsa ni natukan. Okay? So it is a blockage of the upper airway by food or other objects which prevents a person from breathing effectively. So ang kanili ay natukan ka or nabilaukan kay makakos na ni kanang dili nataka ginhawa. So di ba naka-experience naman mo na natukan, di ba? Okay, so unsa may mga kuan ninyo? Yes, dili na tama ka kuan maka ginhawag tarong. Okay, so karon atong hibaon og unsay mga dapat buhaton ug dili dapat buhaton ug natukan ta. So okay. So for partially choke, so kanarang makatabi pa ug makaubo ug or wheeze. So unsa man na? So ang kaning partially choke kay kana ng mga tao nga natukan unya makatabi pa. So like for example kanang natukan mo siya gikaon, so mukha na kung gai ko tubig or something nga kanang natukan ko, di ba? So mo na siyang partially choke. So unsa may dapat buhaton? So ang dapat buhaton is remain calm and encourage the victim to keep on coughing. So support the chest with one hand and give at least back blows. So ang imong ding buhaton ana is kalma lang, tapos imo siyang i-encourage or imo siya inon nga iubo lang pag ubo permi para ang kaning ang kaning naka-block sa iyang airway is ma-move patungod sa ubo. Unya og dili jud kay ang kaning dire pita kana ana. So kalima siya, at least kalima. Og dili pa jud siya makuan og kalima, dapat tatang ikuan na dyan na siya kana like diri na back close na iyan na siya. Okay, diri sa review mo na i-black pose. So unsaon na to pag kani sharp blade, so kanang diri
imo ni kumo tapos ana then ibutang nimo diri sa lower sa imo rib niya ana. So unsa man siya pag push, so upright, so mura gyud kuha nimo ana upright position, dili kay ana ra dapat padung babaw, so para mawa ni ang naka-block. Then unsa dili nato dapat buhaton, so slap the victim's back hard or using your finger to force out the item of the mouth. So dili nato kulkugon, nganong di man nato dapat kulkugon, so kulkugon nato atong kamot unsa gito hugaw, so dapat di nato i-force og kuha ang item nga nakakuha niya, no? Kaya basig maka-worse ra. Unya nga nung di ba nato ana umayo, di ba mo manay ka ng buhaton dayon o ka ng matukan, so nga di man nato, so basig maka-cause pa ng worse nga situation. So okay, so now atong tan-awon ug unsa jud atong buhaton og kanang dili na jud katabi og natukan, no? Okay. So for complete backage or kanang dili nakatabi, dili nakabuhat o mga tingog. So unsa may buhaton, so una abdominal thrust, steps in standing. So atong buhaton kay abdominal thrust. So unsa man tong abdominal thrust? Kato tong ikuan ko mo. So mo ni ang abdominal thrust. So unsa man na pagkuan, so for example, anesthesia. Unya, anha ka sa likod sa person. So, nalaka sa akong likod. Diba? So, ang imong buhaton is, imong iana, then i-an nimo. Place your arms around the waist and bend them well for forward. Pinch your face and face. Trust both hands and apart. So, atong buhaton, ana. So, like for example, kani is sa person ni nga nasa akong likod. I-ana niya, i-bend forward. Bend forward ko, ako ang person nga natukan, tapos ang iyang kamot is kumo, then kani ana i-ana. Okay? So, kapilagi itong niya imuon ka 5. After 5, madili pa jud to ang back part. I-slide og top, ini-ana og top. So, ana i-ana top. Dili sa kong dili dapit. So, mana i-ana ni top. So, unsa may dili niya dapat buhaton. So, dili buhaton, dapat do not trust on pregnant on a very large size adult. So, dili pwede no og kanang buntis tukan nya naon mo. So, kay nga naman padaot ang baby nga nasa sud. Dili pod pwede ang mga large size adult. So, mga kana health kanang over, no? Kay nga naman ila ang heart basig mapiktuhan nato. So that's all for the chop. So now we will discuss about burn or na kaning. So now we will discuss about the burn or kanang mga napasok. So unsa may dapat atong buhaton kung kita napasok. So first is concerning burn. So our tissues damage that results from the heat, chemical overexposure to the sun, electrical contact, or other radiations. Burn can be minor medical problem or life-threatening emergencies. So, ang kanilang napaso or burn kay tungod na sa overexposure sa sun. So, kanang painitag maayo, no? Di ba atong skin anak is kanang mura na kung siyang mapaso. Labi nagkaroon nga init na kayang panahon. So, ang usapod ana is kanang sa mga mantika, sa
tubig or unsa pa ng mga burn. So napo tayo sa kanang kung sa kuryente na kuryentihan. So makuan po na siya sa burn or napaso, no? Ma-appeal po na siya sa type sa to burn or unsa to ang first aid sa to og napaso. So okay, napoy mga chemicals. So sa man mga chemicala, for example, kana makita na sa tumbay. Sa mana mga mga muriatic acid sapod na. Okay? So unsa man atong dapat buhaton o atong dili angay buhaton o kita nasunog or na-burn or napaso. So unsa man. So first is for the first degree burn. Put the burn part in cold water. So unsa man ni first degree burn. So ang kaning first degree burn kay kani rin ni upper. So nako example ani kani siya og makita ra ba? Sa kani makita ra ba? Kani siya first degree burn ni siya, no? Tungod ni siya sa mantika. So nara sa babaw sa skin, outer siya. So mo na first degree burn. So unsa may angay nimo buhaton? So imo na siyang kuan sa cold water, imo na siyang ilunod, no? Imo siyang butang ng cold water, dapat i-stay ra nimo for pila ka minutes. So ang second degree burn is kanang second layer na sa tong skin. So nana ni siya dili na sa upper kundi kanang na murag na suda siya gamay, no? So unsa may buhaton nato sa second degree burn? So put cold wet dressing on burn. So cold wet dressing on burn. So like for example, mga bandage na to or something, kanang mga tela or kaning cotton, imo na siyang bas-on nga katong tubig nga bugnaw is imong i-apply sa imong burn. So para mais ang pain, no, dali ra maayo. So third one is third degree burn. So leave burn clothes on the skin. So unsa ni third degree burn? So kanang mga grabe na kaayo nga burn. So for example nasunog nga balay unya ikaw apil kag nasunog, so ang kita mo na ang body is kanang pertinent yung kaayo kunot-kunota kanang kinasunugan na jud kayo. So kana siya ug unsa magali nasunog ang balay, ang katong mga naapektuhan nga close nimo imo na siya waon imong pasagdaan or di ka ng mga na may uban nga clothes mangkot na ug masunog is mopilit na noon, so imo na pasagdaan, no? Then imuhang tawgon o dito din ka sa ospital, no? Magpadadayon ka dayon sa ospital kay ilahan na applyan og mga first aid. So na sila i-apply ito nga ointment or kanang hinay-nayon na nila kuha aron dili siya kuan maayo. So unsa may dili nimo angay buhaton? So dili nimo angay buhaton labi na sa mga paso kay dili nimo butang ice. Ayaw butang ice kung dili imo ra siyang ilublob sa bugnaw nga tubig. So ano dili man pwede kay ang katong ice maka-stop siya sa healing manggod. So burag over kay sobra ra nga coldness ana kuan niya. So do not put butter toothpaste, sir, di ba kana mapaso mo na sila nga butangin ng toothpaste, butangin ng kanang ahos, butangin ng suka or something unsa pay pabutan nila. So dili pwede, no, dili pwede butang butter kay maka-infect na sa ato ang paso. Third one is do not break the blisters. Unsa man blisters? So kay kabantay man na og mapaso tanay murag mo butoy kanang murag na tubig sud. So diba uban na is ilamang gisiun ilang kwaon. So dili na nato angay gisiun nga naman kay igisiat na open wound na sila. So dali na kay ang mga infections nga muadto sa imong samad. So ma-infect na nun ka. So the fourth one is do not attempt to remove the skin. So mo to blisters or skin. So ayun na. Then immediately help the victim who suffered from electrical burn without looking out if the victim. So okay, let's tackle about so kana po mga na sunog o di na sunog. I mean kanang mga na kurintihan. So unsa may atong angay buhaton? So og na kurintihan dapat pod atong tan-awon nga wala na siya na-attach sa kuryente, di ba? Kay og mo hikap ta niya mo apil po tag kuryente kay mo kuryente man na. Okay? So then evaluate na to o
iyahang burn hands unsa asa pa yang mga parts nga nasunog. So okay, ang katong nakuryentihan imong tad-awon ug wala na bato. So dili pod nato abi nakuryentihan dito lang kag hamag o dito lang kag kuha niya, so dili pod at imong pong tan-awon or imong i-sure nga nalayo siya sa kuryente nga iyang na cause og kuryente. So chemical burn, so unsa ni chemical? So atong i-remove ang chemical by washing the skin under the running water. So ato na siyang kuan og like for example ang kamot may napiktuhan sa chemical, so ato na nang isaod sa running water gari pa ato na nang ipakuan para ang water ay mo remove sa chemical. Then remove all clothing, jewelry, and other contaminated. So like for example imong clothes na kuanan sa chemical, so imo nang kuaon mga jewelry kana kay basig na pilsikan, so makakos na ang kaninon siya maonoy kanang mo-burn pud siya tungod kay natalsikan siya og chemical. So no ma-worse na pud siya. So that's all about the chemical. So any questions? Okay, thank you. Okay, then let's proceed to the wound. So, our next topic for today is about wound or samad. So, unsa may buhaton nga ang samad or nasamad ta? So, first, unsa dining samad? So, a break in the skin surface results in external bleeding and may allow bacteria to enter the body that can cause infection. So, ang kaning samad, for example, kanang nasamad ta tungod kay nadagma, nasamad ta kay nasamad sa kutsilyo or something ana, so pwede po nasamad ta tungod tayo na disgrasya. So mga pangus-pangus or di ka na nasamad ta tungod sa bendo. So all kinds of samad. So dapat na daghang kinds of samad. So napud na pareha sa paso na daghang degree. So kana samad og mahimo pang degree is unom ka buok degree sa samad hantod kanang makakos og putol. So mao na amputation. So mao na pinaka-worst sa samad, no? May tabo. So first kay kita general mata basic. So yun ang ato lang sud is ang open wound lang jud, no? So what are the do's and don'ts of open wound? So unsay angay natong buhaton ug dili angay buhaton? So first, immediately irrigate the wound. Clean the wound with mild soap and running water. Then apply petroleum jelly on the exposed wound. Check the wound appearance and note any signs and symptoms of wound infection. So, ang first na itong buhaton is irrigate the wound. Pero og kanang scratch ra dili na siya needed, no? Di po na nato needed nga butangan og band-aid kay ngano man kay kana makapahinay sa healing process sa wound. Kay gamay ra na siya, dali ra siya maayo. So, kana nang mga murag mga minor lang yun, no? Kanang dako-dako ng masamad o law-law ng samad mo na dapat na to. So, unsa matong buhaton na. So, first is irrigate the wound. Unsa ang pag-irrigate sa wound? So, ato nang kanang limpyuhan. So, unsa man to paglimpyo? For example, mild soap or any soap, antibacterial soap or kanang mga safeguard, mga Bioderm or something. Then, ato nang sabon. After sabon, ipakuha na to sa running water. So, kana para ma-clean or butangan na to kana mga antay kanang kuan nga cream, ointment cream. So, then apply petroleum jelly. So, ano applyan na to petroleum jelly? So, keep the wound moist. So, para magkuha na siya din ay hanap to butangag bandage. Okay? Mag-bandage ta aron dili siya ma-infection, makakuan og mga bakterya nga naa sa atong palibot. Then ang dili na to pwede buhaton kay applyan na to topical antibacterial. So di ba butangan man ana man antibiotic, I mean. So mo ana man din na to mga kuan. Butangin ng antibiotic kay aron makuan. So dili na to pwede butangan, ha di ta magbuot-buot og butang kay wa ta kay ba maunsa na. And then dose a small scrape or minor. So, katong gingon ganina nga,
ug scratch ra gyud siya or minor ra, dili na nato kailangan butangan og bandage, no? Dili na siya nato butangan. So unsa may kailangan tong butangan? Ang kana ng mga grabe na or kanang minor ra kay kanang lamlam nga samad no nga kanang makakos na jud nga infection. So after ana ato pong i-check permi o if nagka-infected ba or any sign nga infection, so kanang mamuwa, kanang perti na kayo duko or something dili jud mahunong, dapat na nato i-check, ipa-check sa doktor kay ngano man basig infection na. So that's all about our wounds. So now let's tackle about heart attack. So what is heart attack? Kanang ang sa so what is heart attack? So it happens when there is a loss of blood supply in the part of the heart. If often caused by a blockage, that is usual buildup of fat, cholesterol, and other substances. So ano kanang mga na heart attack? So unsay cause ana niya is kanang mga fats nga block sa vessels or sa vein sa tuhang heart. So diba aorta, so di na ta okay sa mga vessels ano no, so di na to ipa further lang no. So ang ato is about man sa first aid, unsa na to pag first aid og naay mga heart attack. So what are the do's and don'ts? So if the patient is conscious, sit down, rest, and be calm, loosen at any type of clothing, as if the patient takes any chest pain medication. So if conscious pagay ang patient or kanang napay kanang nagmata pa or wala na kanang wala pa na kanang na kuyapan, okay, so ato nang palingkuron nato, then atong pangutan una ba siya gipang tumar nga para sa iyahang dughan or chest. So naman na yung uban nga magdalag ka ng chest pain nila nga medications, then ato ang like for example ning ani polo nya kutob diri, so ato nang pahugtan ang mga bakos atong pahugtan kay aron maka-breathe siya tarong, maka-breathe siya no kanang okay ra kayang breathing. So never leave the patient alone. So dapat dili na to biyaan kay basing nagma simbak ko kuyapan na di ang kanang makuyapan is worse na jud ano kay dili na sila katarong og kuan jud kanang ginhawa. So do not give any patient, so dili pod na to dapat tagaan ng pasyente og bisag unsa lang nga atong ipa take kay maka-worse na basig makasamotay na, so na may mamatay ang pasyente og mauhon no. So nga so if the patient is unconscious or nakuyapan na ang patient, so call for emergency and start the CPR or cardiopulmonary resuscitation. So unsa man ang CPR? So kanang ikabantay mga doktor nga mag-ana, so mo na CPR. So ugot ta kay bawa na di na lang jud ta magpasalig no kay di pa man jud ta kay bawa mo CPR. So ang kanang CPR is kailangan pa mga trainings and seminar para makaibatag CPR kay ang CPR is importante po na siya kay og dili na magka-rhythm sa rhythm sa heart no napay makakos pud na og basig mamatay ang pasyente. So dapat og mag CPR ta kanang kay bawa ta, okay? So maura sa and chest compression. So chest compression is ato lang yan na para mo keep ang beating ang heart. So that's all. Any questions about the heart attack? And so far, okay, thank you. So now we'll talk about the first aid kit. So ganong importante po nga na tay first aid kit. So kaning first aid kit is katuni mga ato ang gamit para gamiton para sa first aid no. So anong dapat po magdala tag first aid kit? So unsa dining first aid kit? So first aid kit, it is a collection of supplies and equipments that is used to give medical treatment. So ang kani sila, as what I have said, is mga gamit nga itong gamiton para sa pag first aid. So what are the basic supplies na naasa? So okay, our next topic is about first aid kit. So ngano kailangan na atay dapat o first aid kit. So kaning first aid kit
kay mauni ang mga supplies or equipments na itong kailangan para sa first aid, no, na adari tanan. So, unsa jud ni ang first aid kit? So, it is a collection of supplies and equipments that is used to give medical treatment. So, na adiri. So, kani ako is incomplete ra ni siya, no, kaya mo ba na ni nagamit na. That's why, kailangan pa ko nga mo palit og mga equipments ani para puno. So, what are the basic supplies of first aid kit? So, adhesive tapes, elastic wrap bandages, triangular bandages, hydrogen peroxide, gauze pad, sterile gloves, mask, anesthetic spray, scissor, tweezers, pocket knife, and flashlight. So, ang nana ko diri is gamay na. So, okay. We will kung tanawon na o unsay sud ako sa kuang kuan. So, mo niya ko ang first aid kit. So, naakoy adhesive tape or band-aid. So, no, dapat na po tayo mga band-aid or bandage. So, these are my bandages, no? Na, nailain ni sila sizes. And this is a triangular gauze or triangular bandages. So, ano siya, no? Igamit mo siya pang wrap. Kailang pwede ko ka lang i-sling siya sa mga na-ay injured. So, kani siya, nagamit po din ako siya. Naka-help po din siya. So, after aning triangular pad, after triangular pad, napukoy scissors, no? Gamay. Kaya nagamit din natong scissor. Then, ang kani siyang elastic tape, kay pang diri, like for example, bleeding. So, makahelp po ni siya stopper, no? Sa vein, sa bleeder. So, ang kani siya is tape. Pang, like for example, kani bandage na po. Kani bandage tape. Is silang, bandage tape. 2 kinds of bandage tape. Then, napo ko bandage. So, kani siya is still ni siya sterile. Kay, wala na ni siya sa box. So, okay. Then, napo ko mga alcohol pad. So, kaning mga alcohol pad, gamit ni sila. Like, for example, mag-clean or mag-irrigate sa wound or kuan. So, no? Kuan ni sila, pang irrigation for this sila. So, the next is need po tag medicine. So, cough medicine, aspirin, anti-diarrhea, antacid, aloe vera, ibuprofen, maintain medication, and oral decongestant. So, nga no need po tag medicine. So, need tag medicine kay, for example, labi mag-travel ta or bisag-asa ta, so, naara tayo medicine, no? Dili lang ta mangita. So, ang nana ko di napod ko para sa akong medicine. Kani siya, dako ra kay ni, kani diri na siya sa bahay, no? Sila na mas medicine. Then, ug mo travel ko, I will get a medicine for headache, napod ko pang flu, napod ko pang body pain, mga pang cough, mga daghan ko medicine diri na ano. So, usa sa akong dadon food ug mag-travel ko is my medicine para example kanang mo kuan akong ulcer. So, ulceron ko. So, dapat na dyan ko medicine nga dadon. Then, one thing is about aloe vera. So, nga nung needed mo po tag aloe vera. So, kati aloe vera, nga kailangan na apuntaan ni because para po di siya makahelp po ni siya o mapasok ta. So, kaning mga insect bites na to, kanang na yung mga mukha na mga insects, pwede po ni siya mga mosquito bites, pwede po kaning, so dagan siya mga gamit ang kaning aloe vera. So that's why I also have this. Then napod ko'y efficacy kay maglain na tutiyan, so narata efficacy. That's why in traveling or bisag-asa ka man to or di ka nang narang just finish bag, dapat na dyan kay medicine kit kay perte siya ka gamit ko, no? Gamit dyan kayo ang medicine kit. So, all ang first aid kit. So, that's all. Thank you. So, okay. Any questions about our topic for today? Okay?
None. Okay, I would like everyone to count. Okay, starting in front. I would like you to count 1 to 5. Okay, we'll have a groupings 1 to 5, 5 groups. Okay, start with you. Okay, for group 1 here, group 2, group 3, group 4, group 5. Okay, now I would like to each groups to present a role play. So mag-role play no about situation. So after learning from our discussion for today, no, I will assign you to the different treatments. So diba na magkakatong nosebleed, choking, katong heart attack, burn, and wound. Diba lima man to kabuok. So I would like you to present. Okay? For the group 1, I would like you to present about nosebleed. Okay, nosebleed inyo ha. For the group 2 is about choking. For the group 3 is about burn. For group 4 is about wound. And for group 5 is about heart attack. Okay, so I will give you 10 minutes to I will give you 10 minutes to plan what will you do. Okay? So, you will present a situation wherein there is a patient, there is a first aider. Okay? And what will you do about the situation? Okay? After learning, no? Unsa inyong natatunan sa itong ipang discuss, so, inyong dapat i-apply or ipakita sa inyong presentation. Okay? That's all. Okay, time's up. Okay, may I call for the group 1 to present, and then so on. Okay, thank you. So okay, each group, no, the group jud is presents very well, and kita jud nato no nga nakasabot jud sa discussion. So now, go back to your seat and get 1/2 crosswise. Okay. Yes, 1/2 crosswise. So go back to your seats now. Okay. Oh, arrange your chairs. Okay, so now, for number 1, nanay crosswise tanan. Okay, nanay crosswise. Okay, number 1. Why is it important to know about first aid? Again, why is it important to know about first aid? Roy, no copying. Okay, number 2. Why is it important to have a first aid kit? Again, why is it important to have a first aid kit? Done? Okay. For number 3. Number 3, what are the things needed in the first aid kit? Again, what are the things needed in the first aid kit? No copying. Mind your own papers. Okay. Done. Let's check. Okay. Pass your papers now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, thank you class. That's all for today. So I hope you learn, no? And ma-apply dyan na ninyo sa reality, no? Ma-apply dyan na ninyo sa kanang situation, no? Inyong katunan. So thank you for listening and God bless. Okay, goodbye class.